Exposure triangle. Bakit nga ba ito importante sa photography? Tara, pag-usapan natin. Ang exposure triangle ay binubuo ng tatlong elemento. Ang aperture, shutter speed, at ISO. Ang tatlong ito ang nagtutulong-tulong para makuha ang perfect na liwanag or exposure ng isang photo. Parang triangle na pag ginalaw mo ang isa, maaapektuhan ang iba. So, kailangan balanse lang. Una sa listahan ng aperture. Ito ang butas ng lens. Ang aperture ay ang butas ng lens kung saan pumapasok ang liwanag. Kapag malaki ang butas, like f1.8, f1.4 at f1.2, mas maraming liwanag ang papasok sa camera. At ang kagandahan nito, pag nasa f1.2 ka, f1.4, f1.8, mas blurry ang background. Nagkakaroon ng separation from the subject to the background. Ginagamit ang 1.2, 1.4, or 1.8 pag nag-shoot ka ng portrait para magkaroon ng separation ang subject mo sa background. Or bokeh. Kapag maliit naman ang butas like f11, f16, madalas itong ginagamit sa mga landscape kasi na-expose mo yung foreground mo at yung background mo. Pro tip lang guys, na pag mas maliit ang number, mas malaki ang butas. Sa una, maninibago ka or malilito ka, pero masasanay ka rin. Ang number 2 naman dyan ay ang shutter speed. So ano nga ba ang shutter speed? Ang shutter speed ay kung gaano katagal na bukas ang camera para pumasok ang liwanag. Kapag mabilis like 1/1000, maganda itong ginagamit sa mga sports or moving subject. Kasi kahit gumagalaw ang subject mo, nakukuhaan mo siya. Kapag mabagal naman like 1 second, maganda itong ginagamit sa mga long exposure shot. Maganda ito sa mga light trails or mga agos ng tubig. Pero mag-ingat lang lagi kasi pag mababa ang shutter speed mo at ginamit mo siya sa mga portrait shoot, minsan nagbe-blur na. Kasi pag biglang gumalaw ito or naka-handheld ka lang, check ako, magbe-blur ang shot. Kaya kung gagamit ka ng mababang shutter speed, mas maganda ay naka-tripod ka. And last but not the least, ang ISO. Ito yung sensitivity ng camera sa light. Siya yung nagsasabi kung gaano ka-sensitive ang sensor ng camera sa ilaw. Pag mababa ang ISO mo, naiiwasan mo magkaroon ng mga grains or noise ang picture mo. For example, 100 or 200 ISO, maganda na yan kasi mas malinis ang makukuha mong letrato. Ang high ISO naman, like 3200 or 6400 pataas, magiging maliwanag ang kuha mo, kaya lang, ang negative effect nito ay magkakaroon ng noise or grains ang mga kuha mo. Pro tip lang, gamitin mo ang ISO